Oras o diyat, 18 minutos, makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong programa Damdaming Bayan. Sa ngalan nila kay Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at Diyos Marhay na aga sa Indogabo sa mga kababayan ko dyan sa Bicol. Ingat-ingat po tayo lalo na sa mga taga-Albay dahil hanggang ngayon ay nag-aalboroto pa rin Lakay Romel ang Bulkang Mayon. Araw po tayo ng Biyernes, ika-13 sa buwan ng Pebrero, Bisperas. Bisperas ngayon ang araw ng mga puso. Oo nga pala, no? Valentine's. Happy Valentine's, Miss Advance sa Elaine. Lakay Ayan. Romel. Happy Valentine's Day. At sa mga walang love life, okay lang po yan. Pwede naman tayo mag-celebrate with Tama. our family. Diba? Life must go on kahit walang love life. Oo. Aha. Oy, Pero alam mo, marami raw, sabi kasi sa survey, Tama. marami daw ng mga Pilipino Oo. ang walang love life. Ang sabi ng, Ay, hindi masaya sa love life pala. ang sabi ng SWS survey, marami sa mga Pinoy ang hindi ganun kasaya ang kanilang buhay pag-ibig. Yes. Oo. Ayan, sa katunayan record low nga raw sa nakalipas na 20 taon na bumababa ang bilang ng mga magsing irog. Magsing irog na nagsasabing hindi na gaanong masaya ang kanilang love life. Bakit kaya? Ano kaya mga factor? Siguro, yun ang di natin malaman la kay Romel. Pero may mga nakikita kasi tayo sa social media, yung mga nag-cheat. Yung mga kaya mga nga cheating issues. Kaya nga sabi ko sa iyo, Sister Elaine, pagka tayo magkasama, diyan ka lagi sa kanan. Bakit? Hindi kita kakaliwain. Wait lang, inubuhan May ka! ganun no? May ganun pala tayo. Hindi ako handa doon sa punchline mo na yun. Pero dinadaan lang natin sa biro. Pero lalo na ngayong araw ng mga puso. Doon tayo talaga sa original. Tama ba? Kasi, hindi. Magiging plastic naman tayo kung tama. sasabihin natin na yung ibang alam mo na, Yung may mga dyan, yung may mga... may ibang minamahal. Ayun. Ito yung may mga before, during, at after. Ayan. Siguro, mas magbago na kayo. So, pero ang ginagawa naman ng iba, talagang hinahati nila yung kanilang oras. Para walang masabi yung kabila. Di ba? Hindi pero ganun talaga, di ba? Pero hindi tama. Para walang masaktan sa pagitan ng original at yung number 2. Bakit yun ang pinag-uusapan natin? Hindi ba dapat Valentine's Day, hindi ba dapat original? Kasi dapat lalo na kung ikaw ay kumbaga nanumpa na sa harap ng Diyos na mamahalin mo yung taong yun. Tama. Pero ang sabi ni Francis Cuaco, kaming mga lalaki ay marupok. Kaming mga lalaki ay... Bakit si Kuya Francis nadama? Yun ang sabi ni Francis kami ay biktima lamang ng pagkakataon.
Tubo na ako kakatawa dyan sa usapang ganyan. Lakay Romel, ayoko Ay, naman. kamusta naman ang halaga ng mga bulaklak? Ah, yes. Actually, diba? kanina nandoon ang ating kasamahan na si Giselle Ricafort. At mukhang Lakay Romel, nagmahal na rin. Nung nakaraang week ay mataas na, mahal na ang presyo. Bumili ako ng bouquet of flowers, binigay ko sa ating kaibigan dito dati sa DZRH, si Attorney Jana. 1-2, Lakay Romel. Ilang piraso yun? Actually, ano lang siya, 4 na piraso ng sunflower, mayroong roses, at hindi ko maalala yung iba pang palamuti ng flowers na parang nilalagay. Pero for that Mahal na, no? for that mahal na siya, Lakay Mahal na Romel, talaga. kasi hindi pa siya sobrang malaking bouquet. Oo. Parang ikaw pala, Oh. masarap magmahal. Wow. Syempre ako pa ba? Oo. Pero bukas, inaasahan natin na lalong tataas ang presyo ng mga bulaklak. Yes, oo. Kaya naman yung iba nating kababayan, Lakay Romel, Ngayon pa lang. at saka kahapon. Saka kahapon. Sabi nung kasama natin dito si Jackie, para nakita niya daw kahapon, nagta-traffic na agad doon sa mga area na maraming nabibiling bulaklak o mga pangregalo during Valentine's Day. Ayan. So, Saka malaman natin kay Romy Gonzales kung doon mismo sa pinanggagalingan na malaking volume ng mga bulaklak. Kung gumalaw na yung presyo. Pero I'm sure gumalaw na yan. Oo, Just sa tsaka, area ng Baguio. nung mga nakaraan, di ba, ang lamig ng panahon, naapektuhan kaya yung mga tanim nilang bulaklak doon? Malamang. Oo, kasi 'di ba nagkakaandap, Andap. pero usually naandap yung mga tanim na gulay. Pero pagdating ba sa mga bulaklak ay ganun din ba? Pero parang wala naman masyadong nababalita ng ganoon. Pero alam mo, Lakay Romel, Ano pa ba ang, Valentine's Day bukas, pero marami tayong issue ngayon na Ay, oo. pag-uusapan. Napakarami po nating kailangang talakayin, at lalo na ang issue pa rin ng politika. Kumustahin natin ang Senado mamaya. Kumusta na ba ang Senado? Talagang, Ngayong thank God it's Friday. Yun- Uy, swell day din pala. Oo. Tapos sa Friday pa. Oo. Kaya yung mga gigimik, abay, maghanda-handa kayo ng maraming pasensya. Sigurado, masikip ang daloy ng trapiko ngayong araw. Ano-ano pa ba mga patok tuwing Valentine's Day? Yung, Miss Elaine? alam mo yung iba dyan, Lakay Romel, ayaw ng katulad ko, hindi ako masyadong mahilig sa bulaklak. Aha. So, ang gusto ko ay bulaklak pa rin, pero alam mo kung ano? Ano? Flower, money bouquet. Ayan. Ay, oo nga, no. Diba? Nakita ko nga yun, Yung mga usod na Lakay Romel, yung parang hindi ka bibigyan ng bulaklak. Dati, flowers with chocolate lang. Yes. Ngayon ay money bouquet. Ay, Ayan. talaga, ah. Oo. Fino-form siya into flower, pero pera talaga siya. Kaya nga, Oo. Sabi siguro mga nanonood nakikinig, mukhang pera pala to si sister. Pinapayuhan nyo pa yung mga magbibigay ng Hindi to, bulaklak. gift ideas to, Lakay Romel. At saka yung iba, gusto ko pagkain din. No? Oo. May iba na mas na-appreciate Yung gusto nila yung naman, food. Oo. Ilabas sila. Date. Mag-date, di ba? Yes, a romantic dinner. Ayan. Yung may pakandila pa. Ayan, yung sige. binabanggit kanina ni Katon Ying. Yung mga ganon. Mga dinner date with the candle lighting. Candlelight. Ayan. Ganon. Tapos yung kandila pala, yung mahaba. Iba yun At saka sa mga sa mga restaurant, sa mga mall, ayan, siguradong Punuan na yan. jam pack ang mga tao bukas. Pero eat moderately. Yung iba kasi Valentine's naman, tayo, cheat day. Eh baka mamaya ma-high blood kayo sa dami Ayan. ng kakainin nyo. Diba? Ay, yung iba hindi eat moderately. Ano? Eat all you can. Ito, ay, yung unlimited samgyup Alagaan din. ko. Since bukas ay Valentine's Day, lalo na yung mga lalabas para, alam mo na, para mag-date at kakain Yung sa mga iba nga sabi nila resto. kaysa mga magpapayanig. Hindi, doon muna sa mga Doon muna sa kakain sa mga kakain. resto, alagaan din natin yung ating puso. Yes, take Ayan. care of your heart and of your health. Sige, ano naman yung sa payanig sa Pasig ngayon? Ang sabi nga nila kay doon sa mga magpapayanig, hindi ko alam. Paano bang term? Sila kay payanig talaga term niya dyan eh. Yung mga may negosyo na patok tuwing Valentine's Day. Ayan, alam na nila yun. Hindi na natin pwede Syempre, i-elaborate. yung mga, yun lang yung time nila para magsama ng matagal, yung mga ganon. So, siguro Ngayon pa lang, lalo na sa mga nagkakaedad na, paalala, Oo. baka mamaya
huli nyo na yun. Hindi, yung take care of your heart. Stay healthy. Stay healthy. Wag masyadong maging masaya. Ayan. Baka mamaya sa sobrang Sa sobrang saya, excitement. Alam Di ba mo may na? ganun na kay Oo, Romel? marami nga nangyayari. Yun yung nakakalungkot minsan. May mga insidente nga na dun sa loob mismo yung naabot ng kamatayan. Yes, oo. Kaya paalala din po sa ating mga kababayan. Guys, bakit ba tayo nag-uusapang Kaya Valentine's? Nga. Ay, Sa bagay, paalala din Friday natin. naman kasi sila kay Romel. Chill-chill muna tayo. Since bukas ay Valentine's Day, pag-usapan natin yung mga bagay na may kaugnayan sa Valentine's Day. Mukhang gustong-gusto mo ang Valentine's Day lang kay Romel. Ano naman, lahat tayo, di ba? Sa Minsan bagay. lang yan sa isang taon Pero ang tanong, yung atin bang mga mambabatas, yung atin bang mga hanggang ngayon ay ongoing pa rin ang trial sa issue ng corruption, magiging happy kaya ang Valentine's nila, kay Romel? For sure, dun sa mga nakakulong, sad ang Valentine's Day nila, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Time will come, madadagdagan pa kayo dyan sa loob ng kulungan. Ayan, marami, di ba? Yes, Kasi maraming nakalinya maraming nakalinya. Alam mo ba, ang sabi ni Bureau of Corrections Director, retired General Pio Katapang, yung daw mga mako-convict, ibig sabihin yung mga mapapatunayang nagkasala talaga, guilty beyond reasonable doubt ng hukuman dito sa flood control scandal. Aba, akala ninyo sa New Bilibid prisons kayo idediretso or dito sa anumang kulungan sa Metro Manila? Hindi. Kayo ay ibabiyahe sa Sablayan Penal Farm. Penal Farm. Diyan sa may ano ba to? Tama ba ako? Negros ba to? Mindoro yan. Mindoro ba yan? Diyan kayo ibabiyahe. Baka akala nyo, dito lang kayo. Kasi nakagawian di ba? Pagka mayroong mga nako-convict, lalo na pagka may sinasabi o yung mga prominenteng individual, kadalasan ikinukulong yan sa PNP Custodial Center. Di ba? Ang dami nang napiit dyan. Or dyan sa may Bikutan. Merong piitan din dyan. Pero this time, ang sabi ng Bureau of Corrections, dahil nagbabawas na sila ng mga preso. Matindi na kasi yung jail siksikan. congestion dito sa Metro Manila. At yung ibang preso ililipat sa ibang piitan. Kaya kayong mga mako-convict sa flood control scandal, dun kayo sa Sablayan Farm ikukulong or iko-commit. Yan. Mic mo. Ang ano dyan, dahil medyo malayo nga, syempre may hirapan bumisita ang pamilya. At hindi kayo magiging masaya doon. At wala ganun talaga. Nagawa ninyo yan. At tingin ko naman nararapat lang at deserve ng taong bayan. Alam mo, malaking pasalamat nga nila kung sakali yung mga mako-convict. Bakit kamo? Mabuti walang death penalty. Kasi, kung mayroong death penalty, di mas kawawa kayo ngayon. Mas matindi ang parusa. Pero napakahirap din nun. Biruin mo, mahatulan ka, for example, ng kahit reclusion perpetua Biruin mo, 20 years ka sa loob ng piitan. Di ba? Napakahirap nun. Malayo ka sa kamag-anak, malayo ka sa mga nagmamahal wala sa'yo. Yung normal na buhay. Kaya dapat, alam mo, kay Romel, maging leksyon sa ating mga kababayan, lalo na yung pumapasok sa gobyerno na parang ang gusto ay magnegosyo at hindi naman ay magserbisyo. Ang pagpasok po sa gobyerno ay hindi basta-basta. Ang hirap-hirap pumasok sa gobyerno, marami kang pagdadaanan, kailangan yung credentials mo ay maganda, maayos at kaya mo yung trabaho. Pero kung babalahurain mo lang din naman, na mauuwi sa wala lahat ng pinaghirapan at pinagpaguran mo. Lalo na kung masasangkot ka sa mga ganitong uri ng kabalbalan sa gobyerno. Walang ipinagkaiba yan, Sister El, sa mga gustong pumasok sa PNP. Pero yung napakahirap ng training dyan. Totoo. Sa exam pa lang. Yung talagang, neuro, yung sa utak, sa isip. Sa exam pa lang. Sa exam pa lang. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Pagka nakapasa ka ng exam, magte-training ka. Yes. Napakahirap ng na training. Hindi naman madali. Ay, diba? Kita mo nga yung nangyari sa
Basilan ba yun? Yung nagkaroon ng hazing? Hindi ba? Basilan. Isang batalyon ang nirelieve dahil pinahirapan yung mga bagong graduates, yung No. bagong recruit. Tapos, wala ka pang 2 taon o 3 taon sa serbisyo, masasangkot ka na sa kalokohan. Hindi ba kayo nangihinayang? Ang dami-daming nag-a-apply para maging pulis. Ang dami-daming naghihirap para maging pulis. At tapos pag kayo nakapasok, Babalahurain nyo lang. Di ba kayo nangihinayang 2 taon, 3 taon, sabit na kayo sa kalokohan? At ang oras muna natin, Sister L, 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kami magbabalik makalipas ang papalastas na ito. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Meron tayong 15 minuto or 14 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Kayo na ikinig at nanonood sa inyong paboritong programa, ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Deo Makalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Sister L po, Elaine Apit, magandang umaga. Alam mo lang kay Romel, nakakatuwa, may nag-comment dito. Sabi ni ang kanyang username ay natabunan. Karaya, sabi niya. Good morning, Sister L. Bulaklak ng saging, pwede rin ba ibigay sa kasinta? Bulaklak ng saging? Kinakain ba yun, Laki Romel? Bulaklak ng saging? Hindi ba? Ngayon ko lang narinig na bulaklak ng saging. Alam ko may nilalagay sa kare-kare. Pero hindi ba bulaklak ng saging Hindi yun? Bulaklak ng saging. Oo, yung sa bulaklak. puso. Oo, Yung sa tama. puso, yung Puso. nakadikit yun. Diba? Yun, nilalagay sa kare-kare. kare-kare. Ayun. Yun, makakain yun. No? Teka muna, papasukin muna natin si Sherwin Alfaro. Eto muna, Laki Romel, pero bago sa ating ninong ng bayan, nandito muna ang ating word of the day. Kaya Ayan. makinig mabuti para po manalo ng medium component mamaya ang ating word of the day dahil nga tomorrow po ay Valentine's Day. At ngayon pala, Laki Romel, ay World Radio Day. Oh, I yes, see. ngayon po ay World Radio Day kaya binabati natin ang ating mga kasamahan, lalo na po sa industriya ng radyo ng Yan. Happy World Radio Day. Pero ang ating word of the day po ay love. Ayan. What is love? Ayun. Sabay ganun. Obviously, sa Tagalog, pag-ibig or pagmamahal. Pagmamahal. In Cebuano naman Oh. ay paghigugma. Ayan. Paghigugma. Ayun. At sa Ilocano naman, Aha. ay ayatin. Ayan. Ayatin ka. Ayan. Sa Bicol naman la kay Romel ay pagkamuot. Ayan. Ayan, Pagkamuot sa imo. Ayan. Sabi sa amin siyak tibiyag ko. Ay ayating ka. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ang buhay ko. Mahal kita. Wow! Ayun. Talaga sa Laki Napaka-sweet Romel. naman, ano? Napaka-sweet naman talaga. Hindi naman po siya jeepney driver, pero sweet lover. Sige, ang Laki tawagin na natin Romel. si Pero Sherwin. eto na ang ninong ng bayan. Nandyan sa, ano ba to? Para sa ating Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Ang ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay Monwok sa Parañaque City. Ninong Sherwin, Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang ating Ng bayan, Ninong Sherwin, Ninong. winner sa ating Malacash promo dito sa barangay Moonwalk sa Parañaque City at nahuli natin itong napakapula, parang love month, parang araw ng pag-ibig, Valentine's ang kulay na nakatune in sa DZRH. Kuya, pangalan mo? Cosmel Oro po. Siya ang nagmamaneho, si Kuya Cosmel. Kuya Cosmel, palagi ka nakatune in sa DZRH. Yes po. At sino paborito mong announcer sa DZRH? Deo Macalma. Lakay Deo Macalma. Dahil paborito mo sa Lakay Deo Macalma, eto meron kang 1,000 pesos. Yan, happy Valentine's. Thank you, happy Valentine's. At hindi lang yan, kapag nasagot mo pa ang ating word of the day, ikaw ay mag-uwi naman ng ating medium component. Love. Love! Dahil bukas ay araw ng pag-ibig, love, punong-puno ng pagmamahal. Ito ang regalo mong medium component natin sa'yo ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa ating mga suki appliance store nationwide. At hindi lang yan, meron ka pang matatanggap na Medianoche basket panghanda mo mamayang gabi para salubungin nyo ang Valentine's Day, ang DZRH medium tuloy,
ang ating Medianoche Basket at sa ng ACS at ng DZRH. At hindi lang yan, meron ka pang iuwing pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula. Bagay na bagay ngayong Valentine's. Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming laban, ubos yan. Plus, may papapaking ka pa, hindi lang ang mahal mo sa buhay. Papapakin mo rin ang Royal Tinapambangus Crackers. Hatid sa atin yan ng Regal International Food Corporation. Hatid ni Kuya Richard C. Happy Valentine's sa'yo. Happy Valentine's po. Maraming salamat. Meron ka bang gustong batiin ng Happy Valentine's? Yung asawa ko lang po. Ano pangalan? Jezabel. Oh, Ano message mo kay Jezabel? I love you. Yan, Merry Christmas tuloy. Happy Valentine's sa inyo. Kasi parang napakasagana. Merry Christmas nga naman kahit Valentine's pa rin. Yan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH, Malakash Promo Live. Dito pa rin sa bahagi ng Barangay Moonwalk, Parañaque City. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Dinong Sherwin. Akala ko talaga si Val Gonzales yung winner. Kaya nga eh. Itong si Para Val, akong namalikmata eh. Sabi ko si Val Gonzales ba yun? Nag-shade pa? magbe-birthday pa naman yan bukas. Kasi Oo nga pala, may no? Valentine. Oo, Valentino. Ay, Val Gonzales, happy birthday. Ay, baka naman po Baka pwede. naman. Baka naman po pwede mong i-advance. Ngayon naman ay Friday. Baka naman pwede magpa-breakfast ka naman dyan. Hindi, Wala alam- ba tayo dyan? Alam naman ni Val yan. May kusa naman yan si Val Gonzales. Sa bagay, mamaya, bago ko pa siya hiritan sa ere, inunahan ko na si Kaya Val. nga eh. Bibila, ano kami dito, Val? 15. Si ano nga eh. Si Miss Malu Cabral nga eh. Next week pa ang birthday pero meron na pa-advance nung na nakaraan. patchibog. Oo, grabe lalo talaga. na sa mismong birthday niya next week. Alam mo, may magbo-birthday pala kay Romel. Sino? Marami. Itago natin sa pangalang Attorney Reg Hularbal. Ay lalo yan. Attorney Reg Larbal, ha? Lalo yan. Boss, happy birthday sa'yo, boss. Wala ba tayo dyan? Thank you in advance. Thank you in boss, advance na. Ayan, Attorney oh. Reg Larbal, ang Yes. ating VP for Legal at Station Ang Manager. ating station manager. Ng DZRH. Pero ito lang kay Romel, punta natin ang latest sa Malacanang dahil kahapon ba o nung isang araw ay pinasinungalingan, tinawag na fake news ng Malacanang yung pinapakalat na may colon cancer ang Pangulo. Ha? Grabe lang kay Romel, Yun yung ano, di ba? akusasyon na meron daw colostomy bag ba yun? Ang tawag Oo, doon? yung colostomy bag, yung Oo. bumukol dito ang Oo. bumukol daw kuno. Mm. Nakaano ang Pangulo, yung parang polo na parang may pleats yung dito eh. Na Oo. kapag gumanon ka, alam ko usually gumaganon siya. Oo. Pero parang ang allegation ay mayroon nga colon cancer ang Grabe presidente. naman, pero yan po ay pinabulaanan na Saan naman nakuha fake kaya news. naman yung impormasyon Yun na ang yun? hindi ko alam la kay Romel kung Alam mo saan. kasi yung mga pasintabi yung mga galit sa presidente, ang tataba ng utak eh. Hindi ba? Ang dami nilang naiisip. Oo, Pero kung ako naman kay presidente, para once and for all, matapos yung ganong... manahimik. Bakit niya hindi ililis? Oo, sabi ng Pangulo, eto abs ko. Ililis niya yung damit niya para malaman talaga kung meron siya suot na colostomy bag. Ngayon, wala. ngayon, kung wala, edi huka ngayon, di ba? Pero yung ating mga kababayan siguro ingat-ingat sa fake news. Alam naman natin na tayo kino-call out natin pag may mga hindi magandang nangyayari ang bawat opisyal nagagawa ang isang opisyal ng gobyerno. Pero kung gagawa tayo ng issue ay hindi maganda ang paggawa ng issue ng walang basehan. Kumbaga walang facts. Tama 'yon. Ang kalusugan ng Pangulo national concern yan. Yes, dahil ayan ang ama ng Pilipinas. Tama. At lahat tayo ay may karapatan na malaman kung ano talaga ang tunay na estado ng kanyang kalusugan. Kasi di naman lingid sa ating kaalaman na inamin din naman mismo ng Malacanang na just recently na may diverticulitis ang Pangulo. Nagtungo sa St. Luke's Hospital ng Presidente para magpasuri. Pero it doesn't mean naman na may sakit siya talaga.
ang sakit niya Cancer. gano'n nakatindi. Oo. Katulad ng mga naglalabasan sa social media. May Oo. nakita pa ako colon cancer daw. Ayun nga, yun yung binabanggit lang kay Romel yung colon cancer Oo daw na nga. sakit. Pero kasi 'di ba parang para maglabas ka ng ganong walang basihan pwede kayong maihabla, Tama. maireklamo dahil yan po ay peke. Confidential. At saka yan confidential. Oo, tsaka kung peke yung balita ninyo Oo, hindi maganda yun na Ay. umiimbento ka dahil galit ka sa isang tao. Tama. At bilang tao, Oo. hindi maganda yung mag-isip ka na masama sa kapwa, Sa kapwa mo. Dahil lang sa paniniwala mong pampolitika. Yes, Di ba? oo. At tayo naman mga tao, wag tayo basta-basta maniniwala. At mag-share. Yun, lalo pa yun. Diba? Yung mga mahilig po dyan mag-share, yung nakapanood lang ng isang short clip na nakakat na nilagyan ng VO na kung sinong boses or AI, tapos maniniwala na. I-share pa. I-share pa. Nakatulong po kayo sa pag-spread ng fake news. Ng kalokohan. Oo. Ayan, sabi siguro ay galit ako sa presidente. Share ko nga ito. Eto, share ko nga. I-click ko nga ito at i-share ko. Ayan, nakaganti na ako. Kami naman po dito tinutuloy siya namin lalo na kung may palpak ang presidente. Tama. Oo. Pero kung gumagawa ka ng kwento, mali po yun. Tulad nga nung suggestion ko a while ago kung talagang walang suot na colostomy bag ang presidente, kung ako sa Pangulo, ililis ko nga yung damit ko Kasi maalala mo dati, sino bang senador yung nagpakita ng likod? Si Senador Bongo kay Romel. Yung sinasabi may tattoo. May tattoo. Oo. Naalala ko siya, naghubad siya Nagpakita siya ng likod. Oo. So, At there was a time, nung senador pa si Senador Antonio Trillanes, hinamon niya rin si Congressman, hindi ko alam kung si Pulong yun o si Baste, na hubarin din yung likod dahil meron din siyang tattoo. Na doon sa tattoo na yon, allegedly, ang sabi ni Senador Trillanes, meron daw dragon tattoo. At pag na-decode daw, lalabas yung parang indication na siya ay allegedly siya ay member ng malaking sindikato ng droga. Willing daw si Senador Trillanes na ipa-decode yung tattoo na yon ni Duterte sa kahit sa US Drug Enforcement Agency pero hindi naman na pumayag si Congressman Pulong Duterte. Kasi nga naman syempre iniingatan niya rin yung kanyang privacy. Sa bagay. Tsaka kung minsan may mga bagay na hindi mo na dapat papatulan. Isa pa yun. 'Di ba? Yung parang petty na kasi. Parang ang petty na para patulan pa kita. Pero puntahan na muna natin si Miss Let dahil baka dito kay Romel ipakita ng Pangulo ang kanyang abs. Oo. Ang Pangulong Bongbong Marcos mag-inspeksyon sa Metro Manila Subway Project. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH14 Miss Leth Narciso. Miss Leth. Mr. L. Romel, silipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Mag-i-inspeksyon ang Pangulo sa Shaw Boulevard Station sa Meralco Avenue, Ortigas Center sa Pasig. Matatanda ang sinimulan ng konstruksyon ng Contract Package 104 na kinadipitangan ng Shaw Boulevard at Ortigas Station noong October 2022. Ang istasyon ay bahagi ng higit 17 billion pesos na kontrata. Mula Shaw Boulevard ay didiretso si Pangulong Marcos dito sa Taguig para naman sa groundbreaking ng pasisimulang konstruksyon ng Kalayaan Avenue at BGC stations ng Metro Manila Subway pa rin. Bahagi naman ito ng Contract Package 105 na nagkakahalaga ng higit 21 billion pesos. Una nang nagbigay ng direktiba ang Pangulo kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na i-fast track ang mga transit projects kabilang ang Metro Manila Subway. Target na ikasa ang demo run ng subway sa 2028. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas at Pilipino. Maraming salamat, Maring Let. Samantala, 2 gambling sites sa nananghihikayat ng pagsusugal online nakablock na ayon sa CICC. Balita mo yan, birthday boy. Birthday boy, advance happy birthday, Val Gonzales. Val! Boss Romel at Sister Hel, abay, hindi na ninyo makikita. Lalo na ikaw, Sister Hel, hindi mo na mapapasok ang 2 gambling sites, gambling websites na illegal na nag-ooperate online at
kinahuhumalingan ng mahilig sa sugal. Oo. Ito'y dahil sa blinak na ito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ayon kay CICC Executive Director Aboy Paraiso, ang mga sites na ito ay ang Lucky Sabong at FixBet. Ang dalawang websites na ito ay talamak na makikita sa online at kalimitan pang ini-endorso ng mga content creator na nagagamit na sa kanilang illegal na operasyon. Sabi nitong si Executive Director Paraiso, pagkalima ito ng CICC sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipasara ang mga illegal na online gambling sites sa buong bansa. Itong tugon ng ahensya sa pangampan ng ilang senador hinggil sa talamak na paglaganap ng online gambling sa buong bansa. Sabi ng CICC, sa loob lang ng 2 oras ay na-block naman ito sa tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at ang National Telecommunications Commission. Sa record ng CICC na isinumite sa Committee on Games and Amusement ay umabot na sa 50,000 illegal na gambling sites kada buwan ang kanilang naipapasara. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bal, Yes, maganda yung ginawang hakbang na yan ng CICC, pero ang gustong malaman ng taong bayan, sino ang nasa likod ng 2 gambling sites na yan at iba pang kahalintulad na sites na nag-iengganyo ng sugal, lalo na yung online sabong na yan. Ang tagal-tagal na pinagbawal yan, hindi ba, Bal? Hey, napakaganda ng tanong mo, Boss Romel, dahil yan din ang tanong ko sa isang press conference ng CICC, pero yung kanilang sagot ay tali ang kanilang kamay dahil kalamitan doon sa mga operator nito, Romel, ay nasa ibang bansa. Nako, kaya nga hindi ba't sinabi na ni Senador Raffy Tulfo? Yung 2 kilalang pangalan dyan sa norte na pasimuno ng resurgence ng online sabong. Di ba? Oo. Isa pa yan. Ang tanong nga ni Senador Raffy Tulfo, bakit yung mga intelligence agencies parang hindi alam kung sino talaga yung gambling lords na pasimuno ng muling pagbuhay, pagsigla ng online sabong. Samantalang siya, wala naman siyang ganong kalaking intelligence resources, batay lamang dun sa mga natatanggap niyang impormasyon sa grounds, alam niya, what more sana itong mga merong mga malalaking intelligence fund na hindi matukoy-tukoy kung sino. Sabihin na natin, hindi ba? Pinangalanan niya, isang nagngangalang Pineda. Hindi ba? At saka, ano pa yung isa? Bernos. Yan ang hirap doon kung iba yung usapin na Hindi ba? talaga alam at yung nalalabuan ng mata para alamin. Ikaw, Bal, ikaw, taga-norte ka rin. Ako, taga-norte rin ako. Pero yung 2 pangalan na yan, Bal, sa totoo lang, magalit na kung sino magalit, aminin man o hindi, open secret na yan, hindi ba, Bal? Alam naman na yan ay operator, hindi lamang ng mga online na gambling sites, kundi yung waiting. Alam naman yan. Alam naman yan. Kahit otoridad, hindi naman itatanggi dyan. Kahit na elementary pupil doon sa aming lalawigan, yan sa Norte, sa Central Luzon, alam namang Pineda ang mga may pagkanayan lahat ng yan. Okay. Kaya lang, kung sa mata ng otoridad, bakit parang inosente sila? Di ba? Iba yung usapin na hindi alam kung sinong operator at yung usapin na hindi malaman kung sino dahil nalalabuan ang kanilang mata. Yun yung mga sinasabing tumatanggap na hindi alam kung sino pero laging bukas ang palad. Huwag na tayong maglokohan, Bal, hindi ba? Realidad yan, Romel. Hindi mo nga, Boss Romel. Magalit na magagalit, pero yan ang realidad. Kahit naman pulis, hindi naman nila itatanggi yan. Sige, Bal. Maraming salamat. Antabayan na natin kung talagang mahuhubaran ng maskara itong binanggit ni Senador Raffy Tulfo na isang Pineda at isang nagngangalang Bernos na nasa likod umano nitong muling pagsigla
ng isabong. Sana hindi lang isang beses at ituloy-tuloy yan ni Senador Rapi Tulfo dahil maraming susuporta sa kanya. Okay. Mang Gonzales, Tio, Romel, and Sister El. Maraming salamat, Val Gonzales. May report si Manang Milky. Eto Go ahead. muna, punta natin ang latest sa Kamara. Tiniyak naman ang transparent na konsultasyon sa isinsulong na anti-political dynasty bill. RH12, Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Sister El at Romel, tinitiyak ni House Speaker Faustino D. III na bukas at transparent ang mailulusan na konsultasyon sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Kasabay ito ng pagtiyak na maipapasa ang panukala sa Kamara na tinatalakay na ngayon ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ayon kay D, ang mga konsultasyon ay bahagi ng paninindigan ng Kongreso ng mahalagang batas ay dapat binabalangkas sa pamagitan ng bukas at tapat na pag-uusap. Una rito tiniyak ni Representative Sia Alonto Adjong, Chair ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, na may papasa ng komite ang panukalang anti-political dynasty bill. Sabi ni Adjong, ilan sa mga may akda ng bill ay sina Speaker D at House Majority Leader Sandro Marcos. Bukod pa, sa kasama ito sa LEDAC priority measures. Sa ngayon, 24 ang naisumiting bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kamara. Samantala, ginanap kahapon ng konsultasyon sa Cavite bilang bahagi ng Luzon Leg. At susundan ito ng konsultasyon sa Visayas, nagaganapin naman sa Cebu at sa Cagayan de Oro sa rehiyon naman ng Mindanao. Ako si Neil Gregunahan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, sa Pilipino. Manang Milky, isang tanong lang. Sa tingin mo ba ano ang tsansa na ito ay pumasa sa mababang kapulungan ng Kongreso, itong anti-dynasty bill? Sapagkat obviously, marami dyan sa mga miyembro ng Kamara miyembro ng political dynasty. Sa tingin mo, susut ito sa butas ng karayom or pikit mata na lang nila itong pipirmahan? Mukhang lulusot ito kasi may commitment ang liderato ng Kamara. Unang-una, ang sabi nga ay nasa LEDAC priority measures na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito ay pagtitibayin daw ng Kamara. Yun naman ang assurance ni Speaker D. At the same time, yung mga may akta ng anti-political dynasty bill, out of the 24 versions, ang dalawang version nito ay panukala ni Speaker D at ni House Majority Leader Sandro Marcos. So, ang sabi nga ni Congressman Tia Alonto Adjong, mukhang may tsansa na maipapasa. Ang problema, Romel, kung titignan mo yung timeline, may papasa ito sa Kamara Ang problema sa Senado. Okay. Hanggang anong degree ba ang limitation ng anti-dynasty bill na yan? Yun ang pinagtatalunan, meron lamang sa second degree of consanguinity. Yung ibang version naman hanggang fourth degree of consanguinity. Okay. Basta importante maipasa, hindi ba, Manang Milky? Maipasa. Oo, maipasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso at maisa batas. Ayun. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Balik sa'yo, Romel at Sister El. Oy, Strawberry Lopez. Ang sabi ni Francis Cuaco, 6 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Romel Fuertes. Makakasama nyo pa rin po, Sister El, Elaine Apit. Uy, ila kay Romel, yung update pala natin doon sa, naalala mo yung allegedly tumalon na estudyante, di ba? Sa Dito Quezon sa may City. Fernando Po Junior Station. Mukhang hindi na matutuloy yung pagkaso doon sa driver kasi nagtitrending to la kay Romel, 'di ba, yung pagbagsak niya mayroong saktong sasakyan na medyo hindi naman medyo parang nabundol. Siguro medyo nasagi ng konti pero hindi naman totally niya nakaladkad or what kasi kita mo sa dashcam niya la kay Romel At yung tatay nung estudyante ay mukhang gumawa na ng letter na hindi sila magkakaso doon sa driver kasi nagtrending yung interview sa isang pulis na sinabi nila nakakasuhan yung driver. Reckless imprudence. Resulting to homicide. So parang dahil nga parang nagtitrending at pinag-uusapan. So ang update po dyan sa mga hindi pa nakakaano ay hindi po kinasuhan at mukhang napalaya na. Wala na sa custody ng PNP yung driver na wala naman talaga siyang kasalanan doon la kay in the first place, hindi naman niya sinasadya. Oo.
At saka wala naman siyang intensyon. Oo. Tsaka, ay, ikaw ba ay anticipate mo ba na may Oo, malalaglag may na tao mahuhulog doon? sa harapan mo. Oo. So parang, kaya marami ang nagagalit doon sa interview ng pulis. At sabi niya, wala ba kayong sentido komon? Yun. Na parang, bakit kakasuhan ninyo? Kaya ngayon may mga lumalabas na meme la kay Romel. Alam mo yung mga meme? Yung sasakyan merong malaking pangsalo. Pangsalo. O kaya yung iba sabi niya, me when driving. So habang nagda-drive ka, nakatingala ka gano'n. Anticipating titingnan mo. Pag may nahulog na makikita mo right away. I mean, hindi po siya nakakatawa, hindi po siya para matawa tayo. Pero yung meme po kasi na parang yung mga tao nagiging sarcastic dahil doon sa interview ng police. Kumbaga hindi mo na kailangan na maging abogado. Hindi para sabihin mo na wala siyang kasalanan. Wala talagang kasalanan. Oo nga naman. Ang sinasabi, ano nga naman ang malay nung driver. Diba? Ang ina-argument kasi nung iba la kay Romel, parang according dito sa police, parang sa batas kasi ganito. So kailangan, yung siguro talaga, it's about time na i-revise yung ating mga law pagdating sa ganito la kay Romel, lalo na may mga inosente na napaparusahan na wala naman talaga silang kasalanan. Tama. At sila ay dadadamay lang minsan pag may mga ganito. So yung mga na-high blood, di na po kayo mga high blood. Dahil nirelease napalaya na yung kaawa-awang driver. Yes. Kung tutusin pwede nga mag-demand ng damages, moral damages. Yes, Pero mo, ikukulong ka. Oo, tsaka yung trauma. Yung trauma na ikaw nga mismo naka-witness doon sa pangyayari. Na trauma ka Tapos mismo. magbabiral as if nakasalanan mo. Ay, sus Maria Jose po. Medyo mukhang may mali din talaga doon sa statement ng police Nung investigador. na nagpa-interview na nagsabi na kakasuhan. Siguro yung investigador na yon dapat bigyan ng refresher course. 101. Oo. At palawakin ang kanyang sentido komon. Diba? Yung common sense kasi kay Romel di siya na ituturo. Kaya nga ano yan kumbaga pag silang mo meron ka na yan Mayroon ka dapat. Dapat. Ang problema nga sa mga panahon ngayon wala na yung sense, hindi na common. Ano na tawag doon? Hindi common sense, ano na lang? Ano pa tawag doon? Anyway, labas muna tayo ng ating impilan na balita mula sa Senado. Senate President Vicente Tito Soto III dedma sa huling patutsada ng Chinese Embassy. Wala pa rin tigil ang world war sa pagitan ng Chinese Embassy at ng ilang mga senador. Nasabi kong ilang mga senador kasi yung ilan naman sa mga miyembro ng Senado ang iba ang tono. Ayun na lang sasabihin ko, iba ang tono. Kung yung iba nilang kasamahan nadidismaya sa Chinese Embassy, yung ilan sa kanila naman is doing the is doing the opposite. Paring Raymond Dadpaas sa detalye, paring Raymond. Paring Romel at Elaine, mas nanaisin na ang huwag patulan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pinakauling banat sa mga senador ng Chinese Embassy. Ito ay nang pabalang na sagutin ng embahada ang kahilingan ng ilang senador na palitan ng kabago-bagong talagang Chinese Ambassador sa Pilipinas. Ganon din ang sinabi ni Soto na mas gusto niyang maging annoying kaysa magsalita ng magsalita. Ayon kay Soto, mas makabuti sa kanya na huwag nang basahin ang statement ay dalabas ng Chinese Embassy para mas masaya ang kanyang buhay. Matatandaan na nagtugma ang pahayag kahapon nila Senador J.B. Ejercito at Senador Rafi Tulfo na mas makabubuti sa relasyon ng Pilipinas at China kung palitan ang Chinese Ambassador sa Pilipinas dahil sa pagiging agresibo nito sa kanyang mga pahayag. Ngunit napakasensitibo naman pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Lakay Raymond, meron lang ako ihahabol na katanungan sa'yo. Nandiyan pa ba sila kay Raymond? Parang Raymond. Wag lang Go ahead. Sige, Sister El. Ayan Lakay Raymond, kumusta si Senator Robin Padilla? Masaya naman siya. Ano ba yung kasi yung kanyang komento tungkol sa mga kabataan mukhang nagte-trending ngayon. Iba na raw yung mga kabataan ngayon kung ikukumpara dati.
Yung sinabi niyang weak yung mga kabataan. Mga kabataan ngayon, oo. In fairness din naman sa kanya, ang kasi siguro yung presentation niya ay masyado lang aggressive din. Dahil narinig ko din yan sa ibang pagdinig dati na may mga binabanggit kasi meron ng study yan eh. May pag-aaral talaga, scientific study na nagsasabi na malaki ang itong epekto ng paggamit ng gadget sa mga kabataan ngayon. Dahil totoo naman, yung binabanggit ni Senator Robin kasi doon, subukan mong magputos ng mga bata ngayon. Kung may mautusan ka, Tama. laging nakatingin lang sa cellphone. yun ang kanyang binabanggit doon. Kaya ang samantalang nung dekada 80, dekada 90, naglalaro sa kalsada, maraming kaibigan. Yun yung binabanggit na kasi doon. Ang problema, kumbaga yung maganda naman yung layunin niya, ang problema doon lang sa presentation. Yes, Na talagang binigla niya yung statement. Kaya siguro, yung mga bata ngayon, sinabi na nga niyang weak, tapos tiyak talagang puputaktihin siya dun sa kanyang statement. So parang... dahil yung pinag-uusapan doon ng panukalang batas ay kung hindi ipagbawal, i-regulate ang paggamit ng gadget, lalo-lalo na ang cellphone sa mga menor de edad o itong mga kabataan. Pero napakahirap nun. Napakahirap kontrol niya, parang Raymond. Kaya kasi siya kay Raymond parang pinuputakti ngayon, lalo na yung dalawang kongresista ni Kabataan Party List, Representative Breneco, tsaka hindi ko maalala yung isa pa, dahil parang medyo may mukha na misinterpret yung the way paano niya present at dineliver yung kanyang argumento. Ayun na yung binabanggit namin na dahil kahit kami, narinig na din namin na ipresenta yan before. At yung nagpresenta kasi, yung mga taga-akadim, alam naman pag mga taga-akadim ang nagpresenta pagdating sa bagay niyan, data yung pinag-uusapan. Maraming pag-aaral, lalong-lalo na nga yung dumating yung pandemic, ang dami talagang epekto sa mga bata. Yun lang yung delivery siguro, hindi niya talaga. Hindi niya gaanong lalo na, hindi niya gaanong na-articulate. Galing kay Senador Robin Padilla. Na in fairness din naman, marami ng mga bansa, yung iba mga advanced countries pa nga, na talagang nire-regulate na nila yung paggamit nga ng yung cellphone. Kasi kung minsan, paring Romel at Elaine, sorry to say, kahit ako, hindi ko rin gusto na yung 1 taon, 2 taon gulang ang pangpakalma ng mga nanay cellphone. Para lang hindi sila magulo sa kanilang maritesan. Tingnan mo yung mga bata ngayon, napakarami ang mga bata na batang-bata pa lang nakasuot na ng salamin, ang kahawal na ng lens. Dahil nga doon sa, sabi nga doon sa pag-aaral, meron din narinig kami na ipinisenta dyan, na damage yung pagpaningin ng mga bata dahil sa maagang exposure sa cellular phone. Kaya ayun, kailangan nilang magsalamin kung sila ay magbasa pag nag-umpisa na silang mag-aral. At saka in terms of attitude, marami din mga bata actually ang apektado ang kanilang attitude dahil sa sobrang exposure sa paggamit ng cellphone. Panonood ng YouTube, social media. Na kasi iba yung nakikipaglaro ka sa kalye, kung ano man yung problema mo na ilalabas mo doon. Kasi yung nagkukulong sa kwarto na laging nakatutok sa cellphone, pag may problema, yun, bumabagsak sa yung binabanggit na depression. Yun yung, siguro yung maaaring may maganda yung layunin ni Senator Robin, pero yung delivery, hindi lang gaano maayos. Hindi nagugustuhan nung ating, sabagay, nandun sa statement niya, meron naman siyang pasubali doon para sabi nga niya, di ba, tiyak magagalit kayo sa akin, pero tama, sinabi niya sa inyong mga kabataan, sabi niya, may statement siya gano'n. Yun nga lang siguro, hindi lang talaga nagustuhan
yung Delivery. At narinig ko na rin sa ating mga kabataan yun ang nagiging reaksyon. At on the other hand naman kasi, medyo yung iba naman medyo nagdaramdam dahil natapat na itong araw na yun yung may nangyari doon sa Quezon City, di ba? Yes. Tumalon yung estudyante. Yun yung gano'n, parang natapat. Kaya parang hindi dapat minamaliit yung problema ng depression Mental health. na dinaranas ng marami. Hindi lang kabataan, kundi kahit yung mga medyo nagkakaedad na ay dumaranas din ng ganyong klase ng problema na dapat tinutugunan. Okay, maraming Thank you, salamat, Laki Raymond. paring Raymond Dadpaas. Doon sa anti-political dynasty consultation naman na isinusulong sa ang grupo ni Senador Risa Hontiveros ay nasa Bacolod City ngayong araw na ito para sa konsultasyon doon sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. Nagatid sa ating oras, alas 9:24 ng umaga. Abako naman tayo sa Kamanava area, mga hotel sa Caloocan. Pero ito muna lang kay Romel, sige. bago punta natin ng mga hotel, punta muna natin ng NBI. Dahil ang National Bureau of Investigation nagbabala sa mga manggugulo sa paghahanap kay Atong Ang. Wait, take note ang pabuya or yung reward para sa sino mang makapagtuturo kay business at gambling tycoon. Atong Ang ay itinaas na mula 10 million dinoble. 20 million na pesos ang so reward. 20 million pesos na po ang reward. So, kung nakita ninyo ay pwede na kayong magbigay ng impormasyon pero wag kayong gagawa ng kwento lang. Ayan. Kasi baka mamaya ikapahamak nyo lang po yan. Alam naman natin yung iilan dyan malilikot ang isip, di ba? Lakas-lakas trip, ganyan. Pero hindi naman totoo. Baka mamaya po kayo pa ang makasuhan dahil hindi naman po biro na yung mga ganitong bagay. Kaya ang tanong nananatili, nasaan si Atong Ang? Alamin natin, Laki Romel. Sige. Mayroon bang idea kung nasaan ang Atong Ang? Alamin natin. Mula sa NBI RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, kay Romel, Sister L. Nagbabala nga yung National Bureau of Investigation sa mga magtatangkang manggulo at magligaw sa mga otoridad sa paghahanap sa puganteng gaming tycoon na si Atong Ang. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, mabilis nilang matutukoy kung sino yung mga tumatawag para lamang manggulo at magbigay ng impormasyon na magdadala sa mga operatiba sa mali-maling lugar. Aminado ang head agent na limitado yung kanilang mga tauhan at resources na masasayang lamang daw kung may mga manggugulo sa operasyon. Isang buwan matapos lumabas ang unang arrest warrant, bigo pa rin yung mga kinauukulan na matunton yung gaming tycoon. Kahapon, sinuyod ng mga operatiba ng NBI Organized Transnational Crime Division ang sinasabing bahay ng mga anak ng negosyante sa isang exclusive subdivision sa Makati City, pero hindi siya natagpuan doon. Itinaas na nga sa 20 milyong piso ang patong sa ulo ni Ang na itinuturong mastermind sa pagpatay sa mga missing sa Bungeros. Sa kabila naman ng pahirapang paghuli, tiwala pa rin yung NBI na hindi pa nakalalabas ng Pilipinas ang gaming tycoon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby ka muna. Edwin Duque, standby. Oras natin, alas 9:27 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Sa oras na 34 na minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. Nako, meron tayong panauhin sa linya. Sister L, Elaine Apit. Si Professor J. Batumbakal, UP Professor at Maritime Law Expert. Ito'y may kinalaman sa mainit na issue pa rin ng agawan ng teritoryo dyan sa West
Philippine Sea. Dahil nga na mismong mga mambabatas natin, mismong mga senador, Ilan sa mga senador? ilan sa mga senador ang nag-aaway-away dahil dito sa issue ng West Philippine Sea. Matapos nga yung mga remarks din Ng Chinese Embassy, ng kanilang tawag dito, yung kanilang opisyal, ano nga tawag, Lakay Romel? Nakalimutan ko. Diplomat na. Yung kanilang diplomacy, yung ambassador ng Chinese Embassy na nandito sa atin, dahil mayroon siyang mga remarks na hindi din maganda, at kabilang sa issue na napag-uusapan dyan ay ang issue ng West Philippine Sea. At ang karaniwang sentimiento ng ating mga kababayan bilang isang Pilipino, dapat nating ipagtanggol ang West Philippine Sea. Dahil yan naman ay may mga, kumbaga, na-settle na before. May ruling na. May ruling ang na. arbitral tribunal. Yes, pero nagiging issue pa rin siya hanggang Biglang ngayon. nabuhay ang issue at marami ang nagulat sa inaasal ng ilang senador. Hindi ba? Sapagkat sa halip na kampihan, yung mga kasamahan nila na nagtatanggol sa WPS, mukhang iba yung kanilang tono. Kaya malaman natin sa isang eksperto, katulad ni Professor J. Batumbakal, kung paano natin mare-resolve or mare-reconcile yung ganitong controversial na issue. Magandang umaga po, Professor J. Batumbakal. Sa ngalan po ni Deo Macalma, Romel Fuertes po ito. Good morning po, Prof. At kasama natin si Miss Elaine Apit. Hi, good morning po sa inyong lahat, ang lahat po ng mga nakikinig. Good morning po. Unang-una, Professor, merong hamon si Senador Marcoleta para sa isang friendly debate tungkol sa issue ng WPS. Si retired Senior Associate Justice Carpio ng Korte Suprema pumayag na doon sa hamon na debate ni Senadora Marcoleta, at kayo ay kasama din sa hinahamon for a friendly debate regarding dito sa issue ng WPS. Opo. Opo. Pero gaya nga nung nasabi ko na doon sa ibang tanong, no? Una, ano ba yung didebatihin? Kasi wala naman siya binigay na topic eh. Pero parang ang pinupuntirian niya tuloy, didebatihin lahat ng mga pinagsasabihan niya, na para sa akin, di parang didebatihin mo ang soberanya, karapatan at kasarinlan ng Pilipinas sa kanyang teritoryo at kanyang karagatan. Yung mga ganong bagay, hindi po yan dapat dinidebate, lalo na ng senador ng Republika, dahil yan po ay nasa batas. At ang senador po ay sumumpa na i-uphold ang ating constitution at ang ating mga batas. Kaya ibig sabihin noon, pag pinadebate niya yan, tapos kukunin niya yung panig na parang yun nga yung pinagsasabihin nga niya the past few days, na wala itong visa, na hindi natin alam kung nasan ito, etc. Di parang nilalabag mo na nga yung batas. So you're actually violating even your oath of office. Kaya hindi yan matter for him to raise in a debate. No? And for me naman, hindi talaga yan dapat dinidebate dahil alam nila dapat yan bilang senador, no? Dahil parte yan ng batas. Pangalawa, anong punto nun? No? Anong ireresolba? Kung meron na tayong karapatan na wala, di ba hindi naman tayong pwedeng magdesisyon dyan, no? Dahil on his part, senador siya, again, lalabagin niya yung batas. And then on my part naman, bilang citizen, di parang kinu-question ko, no? Ang mismong bansa natin at mga batas natin tungkol dito, no? In other words, Professor Batumbakal, hindi kayo kakagat sa hamon niya na debate? Tama po ba? Hindi po ako kakagat sa ganyang klaseng debate. Okay. No? Kaya nga po, kung napansin natin, si Justice Carpio, kahit siya'y umuo, sinabi niya agad, ano ba dapat ang pagdebatihan? No? At binigay nga niya yung mga question, base nga dun sa mga usap-usapin na umiikot dahil dun sa mga pinagsasabi nga ni Senator Marcoleta. Ngayon, I don't know, hindi ako updated, pero sa ngayon parang wala pa ako nakakitang sagot ni Senator Marcoleta kung tatanggapin nga niya yun. No? Kasi nga,
wala naman siyang malinaw din na binigay niya topic at kung anong i-resolve kung meron ng kailangan i-resolve. Professor, alam naman natin na tayo ay nagwagi sa kaso na inirap natin sa The Hague, Netherlands noong panahon ni yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. At sa naturang ruling ay ibinabasura ng arbitral tribunal yung claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Ano po sa tingin nyo ang pinag-uugatan ng tila pagtutol ni Senador Marcoleta sa naturang desisyon ng arbitral tribunal? Well, siyempre hindi natin masabi dahil siya lang pwede magsabi noon, pero base nga dun sa mga statement niya, parang either hindi niya alam o hindi niya naiintindihan kung ano talaga ang legal effect nitong arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. At yun nga ay ang pag-validate na tayo ay mayroon tayong exclusive economic zone at continental shelf na abot ng 200 nautical miles west of the Philippines. Wala pong question yon dahil nga sinabi din ng tribunal na kahit ba may claim nga ang China dyan, walang visa yon, no? Yung 9-dash line, binasura nga dahil kaya nang sabi nyo. At pangalawa, kung ano man yung pwede niyang basihan ng claim niya, no? Kunwari, yung mga isla na sinasabi niyang sa kanya rin, kahit yung mga isla na yon, hindi pwedeng magkaroon ng EEZ at continental shelf. No? So, hindi niya maapektuhan, hindi niya matutulak masyado yung EEZ natin up to 200 nautical miles. Talagang hanggang 200 pwedeng atin. No? Ang epekto lang, yung tubig sa paligid ng mismong isla. Yun ang maaari pang pagtalunan. Pero, hindi rin yon sinabi ng tribunal na yung mga isla na yon at yung katubigan na kaunti na yon, yung territorial sea ng mga isla na yon, hindi nila sinabi kung kanino yan. Kasi that is beyond their jurisdiction. At saka hindi natin hiniling sa tribunal na sabihin kung kanino yung mga isla na yan. No? Kasi yon ay territorial dispute. No? Meaning, it is a dispute over the land. Ang authority and jurisdiction lang po ng tribunal is over the sea. Magkahiwalay po yun. Magkaiba po yun. So, yung ruling ng tribunal affects yung waters around this island. And that is better for us kasi nga, yung karamihan ng likas yaman dagat ay nandun sa katubigan, hindi dun sa mismong isla. Nasa loob ng ECC. Exclusive, EEC natin. Opo. So Professor J, sir, para mas maintindihan po, ano lang po yung mga maaaring gawin, alimbawa, ng Pilipinas natin, ng mga Pilipino, alimbawa, within or sa ilalim ng maritime law, kapag may mga, kunyari po, katulad po naging issue doon po sa pambobomba nitong mga Chinese Coast Guard. Alimbawa, yung mga dayuhan po ay nandoon sa loob ng tinatawag na exclusive economic zone. Well, yun nga po, kaya nga po, kaya nila ginagawa yon, pinapalabas nila na sila ang mayroong kapangyarihan at karapatan na mag-law enforcement and other activities dyan sa loob nating exclusive economic zone. Siyempre, tinututulan natin yon. Hindi natin kinikilala yon. At maraming bansa ang sumasang-ayon sa atin dahil agree sila na yun ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Kaya nga po yung iba nagpapadala, nagbibigay sa atin ng mga radar, mga barko, mga aeroplano para nga mapaigting yung ating lakas na ma-govern yung ating exclusive economic zone. No? Tapos, yung kanilang ginagawa din, aside from hindi natin kinikilala, di siyempre, naglalarge tayo ng diplomatic protest at saka pinapakita natin sa mundo, no? Ang ginagawa nitong China. At sinasabi nga natin na illegal yan at masang-ayon din ng mga ibang bansa na illegal yan. Okay? So sa ngayon, yun po yung ginagawa natin dahil inaaral pa rin kung paano anong susunod na hakbang dito, kung kaso, no? O kaya makikipag parang haharapin natin sila one-on-one, makikipagbakbakan ba tayo? O kaya patuloy na lang nating isisiwalat sa buong mundo ang lahat ng ginagawa ng China na ito na illegal. Okay? So, ilan po yun sa mga option. Mayroon pang mga ibang pwedeng gawin pero hindi ko na lang makwentahan dahil mahabang kwento ngayon. In other words, Professor Batong Bakal, ang tanong ko po yung po bang ruling ng The Hague na pumapabor sa claim ng Pilipinas sa WPS, yung po ba ay naipapatupad? Baka mamaya, kaya
kaya may concern si Senador Marcoleta dahil hindi naman na ipapatupad yung naging ruling ng The Hague laban doon sa claim ng China. Hindi kaya ganon, Prof? Yun yung pinapalabas yata niya na hindi daw natin maipatupad o hindi pwedeng maipatupad. Pero, no, again, ito pong karapatan natin sa EEZ. Hindi lang naman China ang concern natin dyan. Yung mga iba ring bansa, Vietnam, Malaysia, at Taiwan, pang kung sino man ang may barko na nagdadaan dyan. No? Sa aking pagkakaalam, China lang naman yung pasaway. Pero yung mga ibang bansa, kinikilala nila ang ating EEZ. Sinusunod nila yung ating mga batas at panuntunan, and there have been cases na nag-carry out tayo ng law enforcement laban sa Vietnamese, for example. Sinuhuli natin, nakukulong, no? Nakakasuhan. Merong mga barko, kunwari, nabalitaan tayo, di ba, yung mga may sinagasaan yung mga cargo vessel na mga Philippine boats, fishing vessel sa EEZ. Di ba, either hinuli natin sila nung dumaong sila sa ating puwerta, o kaya hinabol natin dun sa susunod nilang puwerta. Yung naalala ko yung nag-report na daw yung Coast Guard dun sa Singapore dahil alam nilang dun patungo na yung barko, para na imbestigahan at gawa ng appropriate action. Hindi ko na lang nalaman kung ano yung sumunod na action, pero yun talaga yung paraan para nga mag law enforcement. Kung yung barko ay nakalabas na, bale, at hindi mo na siya ma-aresto, bale. So, we have been conducting that. And may mga nakikita rin ako, namomonitor din ako mga satellite imagery ng mga fishing activity dyan sa West Philippine Sea. Madalas, nakikita ko yung karamihan doon ay sinusunod yung EEZ boundary na 200 nautical miles. Kasi makikita mo sa location, ang dami-dami nila hanggang doon mismo sa hangganan. No? Tapos, beyond that, pagpapasok na sa ng 200, biglang nawawala sila o kaya kung meron mang konti na lang. No? So, maraming nakakaalam, bale. No? Ang hirap lang kasi doon sa satellite imagery, hindi mo talaga matuntun kung Chinese yan, Vietnamese, Malaysian, etc. Pero ang sigurado is, kinikilala siya ng mga ibang bansa, ibang fishing vessel, bale. What about, Professor Batumbakal, what about the proposal of sharing the territory with China? Feasible po ba yun? Yung mga ganyang usapin, yan ay matters of foreign policy, no? At kumbaga dapat dyan siguro mayroong talagang studied or deliberate effort on the part of the government. Hindi yung ikaw lang biglang sasabihin mo ito na lang gawin natin. No? Bakit? Kasi ito ay tungkol sa ating territory at jurisdiction. Para magkaroon ng visa yan, kahit anumang usapan tungkol dyan, una, siyempre dapat ang sinusulong mo ay yung interest ng sambayan ng Pilipino. Correct. You try to get as much benefit out of it that bale, no? Kahit meron kang compromise, pinoprotektahan mo yung interest mo. Pangalawa, kailangan yan ng formal negotiation. And sinong dapat nag-head ng negotiation under our system government? Siyempre, foreign affairs. Kung gusto niyang makihalo doon, di dapat magkaroon muna ng proseso para maging kasama siya doon sa negotiating panel. Ika nga. Pero dahil senador siya, hindi pwede yun because it will violate the principle of separation of powers. Separation of powers, correct. So, ang isa pang ang alternative doon is kailangan magtuloy muna yung negotiation, magkaroon ng kasunduan, magkaroon ng treaty, agreement, and then isubmit sa Senado for ratification para pag-usapan uli kung yan ba ay una, naprotektahan ba ang interes ng Pilipinas, makakabuti ba yan sa atin, at fair ba yan, lalo na sa atin. No? So, ganun dapat ang proseso. Hindi yung bigla kang magsasalita sa isang commission and appointments hearing no, na hindi naman yun ang topic, tapos sasabihin mo publicly na i-give up na lang natin yan. Pero kasi, Professor, di ba parang matagal naman ang na-resolve to. Tsaka may UNCLOS naman, may kasunduan na, malinaw naman yung nilalaman ng UNCLOS. Parang mas lalag nagiging komplikado po yata yung nangyayari sa atin ngayon. Yun nga po, nabanggit ko rin dati, ginugulo pa kasi. No? Dahil una, sinabi na ng UNCLOS na entitled tayo to our full 200 nautical mile. Okay. So, alam mo kung hanggang saan ang hangganan ng dapat tayo. Yes. Kung meron mang mga instance na yan ay
bumabangga o kaya nag-overlap doon naman sa entitlement ng kapitbahay mo, ng neighbor mo, di ba? Yun yung dapat yung pag-usapan sa negotiation. Pero hindi ka makakapasok sa negotiation kung in the first place wala kang entitlement. Di ba? Kung hindi mo, kasi pag wala kang entitlement, hindi mo alam kung saan yung tamang hatian. Di ba? So parang imagine kung kayong dalawa po dyan sa studio, merong isang papel dyan, sabi nyo, paghatian natin itong papel. Pero hindi nyo alam kung ikaw ay entitled sa kung gaano kalaking portion ng papel. Eh di hindi mo alam ngayon kung pag pinaghatian mo yung papel, kung fair yan o hindi. Pero pag sinabi ng tao na paghatian yung papel na hating kapatid o kaya in equal part, dahil pareho kayong may karapatan dyan, then malalaman mo saan mo siya hahatiin para fair. So, ganun lang yung kasimple. Kaya yung mahalaga na hindi natin tanggapin at tayo maniniwala na hindi natin alam kung nasa ng ating iibi. Okay. Dahil kung ganun, hindi natin alam kung paano makapag-negosyo. Yes, tama. Paano makapag-hatian. Okay. Diba? Maraming salamat, Professor J. Batumbangal. Ang dami namin natutunan sa inyo. Thank you po, Prof. And good morning. Welcome po. Ang inyo po napakinggan ay UP Professor at Maritime Law Expert si Professor J. Batumbangal. Meron pa tayong 9 na minuto bago sumapit ang 10:10 ng umaga. DZRH number 1 Na naman! Meron lamang tayong 1 minuto bago sumapit ang 10:10 ng umaga. May babatiin ka? Eto, Lakay Romel, bago tayo magpaalam dahil 10:10 na pala paki-congratulations daw ang mga members ng Sinukuan Lodge number 16 at sa lodge ni na Kuyang Alex Guo. Ayan, sila Sir Alex Guo. Go talaga siya, hindi siya Guo. Ang lodge nila, public installation daw today from Kuyang Alex Guo. Ayan, mabuhay daw tayo. Sabi niya, at Happy Valentine's Day. Shout out din kay Sir Aman Tosino ng Alae, dyan ga sa Batangas. Ayan. Good morning. Happy birthday kay retired General Attorney Samuel Pagbilao Jr. Ayan, happy birthday, sir. At sa mga naghanap kay Lakay, si Lakay po ay mayroon lang meeting sa Star City. Ayun. Lunes, nandito na siya sigurado. Syempre. Ayan. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw ng Biyernes. Ngayon po ay 13 sa buwan ng Pebrero, bispiras ng Araw ng Mga Puso. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakasama nyo rin po si Sir Elaine Apitoy. Bukas samahan nyo ako sa aking programang Spotlight sa ating Valentine's Day Special. Ayan. 6 hanggang 7 po yan ng gabi. Magkakantahan tayo dyan. Ayan. 1 minuto makalipas ang 10:10 ng umaga. Happy weekend! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.